ang epekto ng 6.9 magnitude na ganito. Pumunta po tayo ng Small Task Force sa Sakyan. Yung kanilang fire operations sa Lagaman. Ang nais ng mga ang mga para makapagsimulang muli. Nasa state of public emergency na po ang buong Pilipinas dahil sa coronavirus disease 2019. Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team, sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa punong tanggapan ng PNP Highway Patrol Group. Dito po yan sa Cap Crame sa Quezon City. Dito sa tanggapan ng PNP HPG, dinala po ang isang pulis na nabistong nagmamaneho ng sasakyang napag-alamang nakarnap. 4 na taon na po ang nakakaraan. Naharang ang pulis sa isang kalsada sa Metro Manila. Narito po ang aking report. Nagkubli ng muka at hindi nagbigay ng komento si Police Senior Master Sergeant Danilo Pacurib. Siya ang pulis na naka-assign sa QCPD Anti-Illegal Drugs Unit ng Payata Station No. 13 na dinakip ng Highway Patrol Group kanina dahil sa pagmamaneho ng nakaw na Hyundai Santa Fe na ito. Naispatan sila sa along Commonwealth. So, upon verification sa ating beams, ay nag-positive siya, nandun siya, stolen at gunpoint. So, nag-effect kami ng arrest. Ayon sa HPG, forcibly taken o sapilitang inagaw mula sa may-ari ang Santa Fe noong taong 2016. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw nagsasalita ang suspect kung paano ito napunta sa kanya. No-monitor namin yung mga affiliation nito at yung mga possible contact nito. Kung sino yung pinagbilhan or pinagkunan niya or kung mismo siya involved doon sa karnaping. Sasampakan ng kasong karnaping ang suspect bukod pa sa administrative case. Nitong nakalipas na mga linggo pa lang, ayon sa HPG, nakaka-15 recovery na ng hot car ang HPG NCR unit. Unauthorized plate numbers, tapos yung change of color, tapos nag-aalarma sa ating record ng mga carnap vehicle. Nanawagan sila sa publiko mag-ingat sa pagbili ng mga segunda manong sasakyan. To ensure na hindi po tayo makakabili ng isang vehicle na matatawag nating hot car, pumunta po kayo sa himpilan ng Highway Patrol Group sa amin pong MBCD para ma-check kung wala po bang problema ang vehicle na nabibili ninyo. Sinita naman ng Interagency Council for Traffic ang mga jeep na may mga pasaway na driver at pasahero. Kaninang umaga, umabot sa 30 jeepney driver ang natikitan ng I-Act. Ito po sa Quirino Highway. Ang ilang kasi sa mga pasahero nila hindi naka-face mask at face shield habang nasa loob po ng sasakyan. Paglabag daw ito sa 7 commandments na itinakda ng Department of Transportation para sa mga pasahero, driver at operator ng mga papasaherong sasakyan. Kasama po sa 7 commandments ang pagbabawal sa pagsasalita, pakikipag-usap o pagsagot ng telepono, pati ang pagkain habang nasa loob ng jeepney. May sapat ding dapat na ventilation ng sasakyan at laging nadidisinfect. Bawal din magsakay ng pasaherong may sintomas ng COVID-19. Dapat ding masunod ang physical distancing. Ginalugad ng mga pulis ang isang bilangguan sa lungsod ng Angeles sa Pampanga. Napag-alaman kasi ng mga otoridad na tila lagi na lang may handaang nagaganap sa loob ng kulungan. Ang kanilang mga nataklasan sa aking QRT exclusive report. Mga buhay na manok, iba't ibang klase ng alak at sigarilyo, cellphones at iba pang ipinagbabawal ng mga kagamitan at kasangkapan sa loob ng kulungan. Ito ang mga nasamsam sa biglaang inspeksyong isinagawa ng Angeles City Police sa kanilang temporary custodial facility. Ito po namang Auckland Galugad at kasama po ito ng Philippine National Police. Nagkakaroon tayo ng problema at may mga kontrabando. Pero legal na bagay na naipapasok nila. Inilunsad ang operasyon makarang mapag-alaman ng mga otoridad na mistulang may piging sa loob ng detention facility nitong mga nakalipas na gabi. Magkakandak po tayo ng investigasyon kung paano po nakapasok. At talaga pong ginagawa ng concerned police station and police station. Iniimbestigahan ngayon kung sino sa kanilang mga tauhan ang malamang daw ay kasabwat ng mga bilanggo para makalusot ang mga kontrabando.
mas hinigpitan naman ang pagbabantay sa mga nakakulong. Sa puntong ito, kumatayo na kalagdagang update, kaugnay pa rin ng na-recover na sasakyang nakaw na minamaneho po ng isang pulis Quezon City. Makapiling natin live ang hepe mismo ng PNP Highway Patrol Group, si Police Brigadier General Alexander Tagum. Director, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Unang-una, pakipaliwanag niyo lamang sa ating mga taga-subaybay. Paano niyo ho nasabat itong hot car na ito, sir? Para po sa inyong kalaman, base po sa kautusan ng ating Chief PNP na si Police General Pancratius Camilo Casculan, pinapatupad po ngayon ng Highway Patrol Group ang isang maigting na pagpapatupad po ng anti-kidnapping operation sa lahat ng major highways sa Pilipinas. And so kaninang umaga, nasabat ng isang team ng Regional Highway Patrol Unit, NCR, na pinapangunahan ni Colonel Durmal, at kanina nga nasabat isang black Hyundai Santa Fe Apo. na dinadriban nitong si Police Senior Master Sergeant Pakurib, Apo. na membro ng Quezon City Police District ng Station 13. At nung initial check, nakita na improvise yung kanyang plaka, na naging dahilan bakit hinold siya at sinek. Bakit improvise yung plate na ginagamit siya, Apo. which is a violation of the traffic law. At sinek agad siya. At nung sinek kung bakit ba improvise yung plate niya, nung sinek ng grupo ni Colonel Durmal, Apo. immediately nakita nila based sa data ng Highway Patrol Group na ito palang sasakyan na dinadrive niya na isang Santa Fe was possibly taken Apo. or kinarnap way back 2016. At yun ang dahilan kung bakit immediately nahuli siya at na-impound namin ngayon at na-recover namin yung karnap motor vehicle which we intend to return to the rightful owner. Director, nakapagpaliwanag na po ba itong suspect na pulis kung paano ho napunta sa kanya itong nakaw na sasakyan, sir? Sa ngayon nagkakandak tayo ng investigation, although hindi siya cooperative sa amin at hindi siya nagbibigay ng detalye bakit nasa kanya yung isang karnap motor vehicle. Okay. Director, bago nyo siya mahuli kaninang umaga, ito ho bang Senior Master Sergeant Pakurib, yung kanyang pangalan, minsan nyo na bang na-monitor sa inyong radar ng Highway Patrol Group na meron hong mga ganyang klase ng aktibidad, Director, sir? Para po sa inyong kalaman, may mga namomonitor po tayo na talaga may mga gumagamit na mga karnap vehicle, hindi lamang sa hanay ng kapulisan, pero yan po ang dahilan bakit ginagawa namin yung ongoing intensified operation ng Highway Patrol Group to check on all motorists passing by all major highways in the Philippines para po ipepektong new anti-kidnapping law, which is the Republic Act 10883. So ito po yung pinapatupad namin para ma-check yung lahat ng vehicle Apo. na tumatakbo. Ito po ba yung mga spurious yung document, undocumented, or karnap vehicle. At ito nga po, nahuli namin kanina, which further prove na talagang meron pa rin matitigas na ulo na ilan lang naman Apo. sa hanay ng kapulisan na nagpupumilit gumawa ng kalokohan, and we will not stop doing what we are doing para mapigilan ang mga kalokohan ng mga ito. Director, sino ang lehitimong may-ari ng bihikulo na ito at nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyong tanggapan, sir? May kautusan na ako kay Colonel Durmal na immediately inform yung may-ari at yung bangko na lumalabas na may-ari pa nung sakyan because encumbered ito. Okay. Ibig sabihin, patuloy pang binabayaran Okay. nung nakabili ng sakyan. Utang, ano ho? Utang. So, dalawang i-inform namin, yung owner and the bank ng na nagmamayari pa nung
Santa Fe. Director, vehicle. ipinakita ninyo sa amin yung iba pang mga behikulong na-recover ninyo, puro hot car. Ano ho? Yeah. Ano ho ang disposisyon ng HPG? Ano ang gagawin nyo dyan, sir? Merong nasasaad sa batas na up to 3 months, pag na-determine natin na talagang merong serious violation, itong mga vehicle na ito na after na file natin ang kaso sa korte at na-determine na talagang like carnap vehicle ito, then we will submit the report to yung mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para malipat namin itong impounded vehicle namin sa aming designated impounding area sa Laguna. Aha. But we will also submit this to LTO for possible i-ano na po natin to. Apo. I-refer na natin Okay. to sa gobyerno Apo. para kung ano pong disposition na dapat dito. Baka gusto niyo po samantalahin ng pagkakataon, Director, para ho manawagan sa publiko, ano ho yung mga dapat isaalang-alang ng ating mga kababayan para ho hindi mabiktima ng carnapping o yung mga ganyang klase na modus. Go ahead, Director, sir. Yes, gusto ko po iparating sa ating mga mamamayan na kung kayo po yung mga may bibilin po na sakyan, huwag po tayo basta-basta bibili ng sakyan na alanganin ang papeles. Aha. Dapat po alamin natin saan po galing itong sakyan or pinaka-best po is pumunta kayo sa Motor Vehicle Clearance Division ng Highway Patrol Group sa loob ng Camp Crame para mabigyan po namin kayo ng clearance or malaman po natin ano po bang status ng nabili niyong sasakyan. Because meron po mga modus operandi ngayon ang mga kriminal, ito yung tinatawag na pasalo. Ito po yung mga encumbered vehicle na binabayaran pa pero dahil ayaw na po magbayad doon nakabili sa bangko, ibinebenta. Aha. Ibinebenta, then hindi po namin alam anong paraan ginagawa nila. Ginagawa nila peke ang papeles, then binebenta sa mga innocent buyers thinking na okay yung sakyan. Aha. Pero later on, pagpunta sa aming opisina, malalaman nila na ito pala'y hot car at inireport na karnap. Meron ding mga pinapatakbo sa ating mga kasino Apo. na ibebenta dun sa mga or isasangla Apo. sa mga nanalo sa kasino. Sabihin, wala na kang natalo ako kaya isasangla ko tong sasakyan ko. Thinking na, panalo ako dahil isasangla lang ng say 500,000 pesos. Apo. Pero carnap vehicle po pala. Huwag po tayo maniniwala niyan. Huwag tayo maniniwala niyan. We have a hotline number sa Highway Patrol Group na pwede niyong immediately tawagan para ma-check po natin sa data ng ating Motor Vehicle Clearance Division para malaman po natin ano po ba ang status ng inyong sasakyan. Yung po yung 0926-225-5474, Director. Opo, tawagan niyo po yan because that is being monitored 24/7. Mga kapuso, ang Direktor ng PNP Highway Patrol Group, si Police Brigadier General Alexander Tagum. Director, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Samantala, kabilang naman ng isa ring pulis sa mga sinita at tinikita ng PNP-HPG sa kanila ring hiwalay na operasyon sa bahagi naman ng Caloocan at Valenzuela. Ikinasa ang operasyon bilang bahagi ng paglaban sa krimen na kinasasangkutan ng mga nakamotorsiklo. May live report si June Veneracion. June! Emil, nakamotorsiklo ang pinagtuunan ngayon ng pansin ng operasyon ng PNP Highway Patrol Group o HPG. Pinospihan nila ang Caloocan pati Valenzuela. Ito'y kasunod ng pagkabahala ng Pangulo sa mga insidente ng krimen kung saan mga nakamotorsiklo ang mga sospek. May isang nakamotorsiklo ang tumakas ng parahin. Tinangka siyang habulin ng mga nakamotorsiklo rin na HPG pero hindi na siya inabutan. Karamihan sa mga napara at natikitan ay nakatsinelas o di naman kaya ay mali ang suot na helmet. Meron din mga hindi rehistrado ang kanilang motorsiklo. Walang pinalampas sa kanila. Pati ang isang kabaro nila, hindi rin pinatawad kahit naka-uniforme pa. Ang mali ni mamang pulis, nakatsinelas siya habang nakamotorsiklo. Hinanapan siya ng ID para masigurong pulis nga siya. Noong mga nakarang araw kasi ay may nakatodo uniforme ng pulis ang nahuli ng HPG. Yun pala, Peki, dahil matagal lang na-dismiss sa serbisyo. Napakamot na lang ng ulo ang isang opisyal ng HPG nang tanungin ang ang pulis
kung sino ang hepe niya sa Quezon City Police District. Nakalimutan niya raw. Nang tanungin muli, saka lang niya naalala ang pangalan ni QCPD Director Brigadier General Ronnie Montejo. Kinikitan din ang pulis na nakatsinelas. Nasa 30 ang nahuli ng HPG ngayong araw. Yan muna ang latest. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Idinigin nga si Baby River, ang sanggol na namatay habang nakakulong ang kanyang inang aktivistang si Reyna May Nasino. May live report si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, umaga pa lang bantay sarado na ang tinatayang 20 pulis ang punerarya kung saan inilaga ang 13 buwang gulang na sanggol na si Baby River. Bukod sa media, may ilang makikiramay na hindi pinapasok. Nang gumalaw na ang funeral procession patungong Manila North Cemetery, reklamo ng mga nakipagdibing, binilisan daw ang andar ng funeral car. Pati ang lola ni Baby River na si Marites Asis, nagreklamo sa mga pulis na naiwan siya. Pati sa sementeryo, 50 lang ang pinayagang makapasok. Kailangan silang magpalista sa entrance ng sementeryo at magpalagay ng tag sa kamay. Ang mga hindi nakapasok, Emil, nagkilos protesta sa labas. Bantay sarado rin si Reyna May Nasino, ina ni Baby River, na nakadetine ngayon sa Manila City Jail dahil sa kasong illegal possession of firearm. Sa libing may nakiusap ang alisin ng posas para mahawakan man lang ni Reyna May ang kabaong ni River ng walang posas. Kahit nang nasa tabi ng kabaong ni Baby River si Reyna May at kahit nang binabasbasan na ng pari ang labi ng sanggol, gwardyado siya ng maraming taga-BJMP. Ayon sa DILG, hindi overkill ang tawag sa paghihigpit ng Bureau of Jail Management and Penology sa seguridad, kundi anticipative daw. Sa ngayon, Emil, ay nakalabas na ng Manila North Cemetery itong si Reyna May Nasino at in-escort na siya pabalik sa Manila City Jail. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shipment ng ecstasy na idineklara raw bilang keychain ang nasabat sa NAIA. Ayon sa Bureau of Customs, biyahing Cebu City ang kargo. Nang suriin ito, nakita ang halos 200 piraso ng ecstasy tablets at mahigit 100 gramo ng ecstasy powder na nasa 750,000 pesos ang halaga. Mula Enero, mahigit 80 milyong pisong halaga na shipment ng illegal na droga ang naharang ng Customs at ng PIDEA sa NAIA. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang magbibigay ng special powers kay Pangulong Duterte kontra red tape kapag may national emergencies tulad ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga nasa panukala ang suspensyon sa mga requirement para sa national at local permits, licenses at certifications at pabilisin ang paglabas ng mga ito. Hindi kasama rito ang mga may kaugnayan sa pagpoprotekta sa kalikasan. Una nang na-certify as urgent ng Pangulo ang panukala at inaasahang maaaprobahan sa ikatlong pagbasa ngayong gabi. Mapapasa din daw ngayong araw sa third and final reading ang panukalang 2021 National Budget. May live report si Victoria Tulan. Victoria. Emil, tiniyak ni House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap na maipapasa sa second reading at sa third and final reading ang 2021 National Budget ngayong araw, ang huling araw ng special session ng Kamara. Certified as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas. Matapos ipasa sa huling pagbasa, sinabi ni Yap na kaya nila itong maibigay sa Senado sa October 28. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Tito Soto na nakausap niya si Speaker Lord Alan Velasco kagabi at hiniling na maibigay sa kanila ang budget sa October 28 para magkaroon ang mga senador ng sapat na panahon upang busisiin ito. Nangako raw si Velasco kay Soto na gagawin nila ang kanilang makakaya. Gayunman, sabi ni Yap, hindi hard copy ang maibibigay nila sa Senado sa October 28, kundi yung kopya na isusumite sa National Printing Office para sa printing. Sadyang matagal daw kasi ang encoding na aabutin ng 5 araw at ang printing na aabot ng 10 araw. Pinabulaanan naman niya pang aligasyon ng ilang senador na pinatatagal nila ang pag-transmit ng budget sa Senado dahil magsisingit pa ang mga kongresista ng individual amendments. Manggagaling daw ang amendments sa mga ahensya ng pamahalaan. Emil? Maraming salamat, Victoria Tulan. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News.
Patuloy ang pag-iral ng hanging habagat kahit nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel. Apektado ng habagat ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Umaga bukas, asahan po ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, Cagayan Valley, Visayas at Mindanao. Linggo ng umaga, posible naman ang ulan sa ilang panig ng Quezon Province, Cagayan Valley, Cordillera, Bicol at Caraga Region. Sa bandang hapon at gabi, uulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Posible rin po ang ulan sa Metro Manila ngayong weekend. At yan ang mabibilis na mga balita at impormasyon, mga kapuso. 70 days na lang po. Pasko na. Ako po si Emil Sumang para sa Pilipino. Ito ang News TV Quick Response Team, sumusugod kahit saan. Sa ngalan ng katotohanan.